Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa usapang batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At mamaya pong gabi, alas 8 hanggang alas 9 po, abangan nyo po ako sa usapang batas para sa pagpapatuloy ng ating pag-uusapan sa episode na to sa aking YouTube channel. Okay, ito po ay yung tungkol sa pangatlong impeachment complaint filed against the incumbent President Ferdinand Marcos Jr. Bakit po ba mainit ang usapin sa paghahain ng impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? At bakit may mga reklamong ayaw tanggapin? At kanina nga yatang umaga yan na nung maghain si Teddy Casino ng reklamo ay ayaw tanggapin ng Office of the Secretary General. Yan po ang ating pag-uusapan at tingnan natin ano ba ang mga legal na basihan ng pagtanggi at kung hindi man tatanggihan at ano mangyayari sa pangalawa, sa pangatlong impeachment complaint. Pero bago yan, pag-usapan natin yung impeachment. Ito pong impeachment ay isang paraan para tanggalin sa pwesto ang matataas na opisyal tulad po ng Pangulo kung sila ay nagkasala sa bayan. Hindi ito basta-basta. May mga grounds po yan o dahilan na dapat sundin, gaya ng pagtataksil sa bayan, yung sinasabing treason o korupsyon. So, kung nagnanais mag-file ng impeachment, sino ba ang pinapayagan ng batas sa ilalim ng 1987 Constitution na magsumitin ito o mag-file sa House of Representatives? Siguro medyo may idea na kayo doon sa nakaraang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. May dalawang paraan po para makapag-file ng reklamo sa House of Representatives doon sa Kamara. Yung una, direktang isusumitin ng isang congressman ang reklamo for impeachment against the impeachable official. Yung pangalawa naman, pwedeng mag-file ng kahit sinong Pilipino, any Filipino citizen. Pero kailangan itong may pirma o endorsement ng kahit isang congressman lang. Kung walang endorsement, hindi ito kikilalanin ng House of Representatives. Hindi siyempre tatanggapin yan. Okay? So, sino ang dapat tumanggap? Yung opisina ng Secretary General ng House of Representatives. Nung nagsumiti itong si Teddy Casino, dito po nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng konting gulo, no, kamakailan. Kahapon o kaninang umaga. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko matandaan. Kahapon yata, di ba? So, yung reklamo dapat ibinibigay sa Office of the Secretary General, SecGen, no? Ayon sa Supreme Court, yung pagtanggap ng mga reklamong impeachment ay ministerial duty yan eh. Ang pagtanggap ng papel ay ministerial duty. Ibig sabihin, trabaho lang ng Office of the Secretary General na tatakan ito ng receive, acknowledge. Wala po silang kapangyarihan na sabing, ayaw namin tanggapin yan. Wala pa si Secretary General, nandoon pa sa abroad. Hindi po pwede yan. Sapagkat ang kapangyarihan nila ay ministerial lamang. Ang problema, sabi ni Casino, ayaw tanggapin ng opisina dahil wala raw ang Secretary General. Pero alam niyo po ba, nasa ilalim po ng ating batas, kahit wala ang boss, dapat gumagana ang opisina at tumatanggap ng mga dokumento. Parang isang ordinaryong opisina. Pag wala si bossing, si assistant. Pag wala si assistant, kung sino yung susunod na pinakamataas sa posisyon, yun ang tatanggap. So, tingnan naman natin yung bakit mahalaga yung first to file, no? Yung 1-year bar rule na tinatawag. Bakit ba nagmamadali ang lahat at bakit may harangan ng reklamo na impeachment? Nag-uunahan sa pagsusumite, di ba?
Ang dahil lang po dito dahil doon sa 1-year bar rule. Nauna na nag-file si Attorney De Jesus, sumunod si Makabayan Black, at ngayon ng umaga or hapon yung grupo ni Mike Defensor. Ang rule kasi sa loob ng 1 taon, isang beses lang pwedeng sampahan ng impeachment ng isang opisyal. So kaya nag-a-apply yung iba, no? Kanya-kanyang pasikatan, kanya-kanyang preparasyon ng impeachment complaint, at ang problema yung mga medyo mas maiingay na huli, no, sa pagsusumite. Kung nauna nag-file at nag-refer sa committee ang reklamo ni Attorney De Jesus, yung una nag-file, lock-out na ang lahat ng susunod na reklamo. Wala na yan, legally block na sila, no? Kung ang naunang reklamo ay mahina o walang ebidensya, saan pupunta to? Ibabasura lang yan ng mga kaalyado ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapag nabasura to, meron na siyang protection shield, no? Ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi na pwedeng pumasok ang matapang na reklamo ni Casino, ni Mike Defensor, yung kung sino man yung kasama ni Casino, dahil legally blocked na sila nung naunang impeachment complaint. Kapag yan ay isinampayan ng January 19, ilang araw na, 3 araw na, may mga sinusunod ding araw yan kung kailan dapat i-refer sa plenaryo at kailangan dapat i-refer sa Committee on Justice. Once the impeachment complaint has already been referred to the Committee on Justice, then na-dismiss yan. Wala na. Hindi na makakapasok yung mga susunod na mga impeachment complaint. Ganun po ang kalakaran sa House of Representatives. At yun po ang sinasabi ng saligang batas. Yung impeachment na yan kasi hindi yan usaping legal. Ito ay usaping political. Numbers game, ika nga. Kailangan mo ng 1/3 vote ng lahat ng kongresista para makarating ang kaso sa Senado. Sa ngayon, halos lahat ng kongresista ay kaalyado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Maraming mambabatas ang nagsasabing hilaw o basura ang mga ebidensyang nakasama sa mga unang reklamo. Walang sustansya, no? Walang ebidensya. Pawang haka-haka lamang at ang reklamo ay binase sa mga news reports, no? Hindi talaga ganun katibay ang reklamo. Mas gusto ng maraming politiko ang katahimikan, sa totoo lang, kaysa sa gulo ng impeachment, lalo na kung malakas pa ang suporta sa Pangulo. Alam niyo itong pagpapile ng impeachment na yun, medyo nakakasira sa ekonomiya, tinatakot ang mga foreign investors, at mapipilitan silang mag-back out, no, ng kanilang mga investments sa Pilipinas. Isang katotohanan na talaga namang agrabyado ang taong bayan pag ganyan, no? Dahil may gustong umago ng kapangyarihan. Ngayon, ang impeachment ay actually nagsisimula yan sa filing, papunta sa Committee on Justice para busisiin, at kung papasa ay pagbobotohan sa plenaryo. Pero sa sitwasyon ngayon, tila sa pinto pa lamang, sa opisina pa lang ni Secretary General, nagkaroon na ng harangan. So, hindi natin maiiwasan yan. Sabi ko nga kanina, hindi lamang ito usaping legal, ito po ay usaping political also. Mas lamang yung usaping political. Siyempre naman, sino ba yung mga nandiyan dyan sa loob ng House of Representatives? Mga politiko yan So, sa panahon ngayon, hindi mo masasabi na kakalas na agad ang mga sumusuporta sa Pangulong Marcos, sapagkat para sa akin, kapag sumuporta ka sa pag-endorso ng impeachment against the President, parang political suicide yan. Imagine 2.5 years, umaasa pa din ang mga kongresista, ang mga senador sa pagbibigay ng pondo dyan sa mga politiko na yan. So, it's not going to prosper because of the fact na medyo kalahati pa ng termino natitira sa presidente. Although some political analysts brand the incumbent president now as a political lame duck na.
Pero kung medyo maganda ang patakbo at medyo maganda ang sinusulong ng Pangulo at may minamanok na malakas na kandidato for president, ay definitely hindi makakategorize yan as a political lame duck because medyo matatakot ka kung ikaw yung kongresista na nag-iimpa to for a re-election dahil first term mo pa lang hanggang 3 term ka. So kung nakita mo si Presidente may hinihimas na manok na kanyang isosoga sa derby sa 2028, abay, at nakita mo, nararamdaman mo na gugustuhan ng tao yung kanyang minamanok, abay, hindi ka kikilos ng against the incumbent president because that would be equivalent to a political suicide. So medyo gigitna ka dyan o mas kikiling ka ng kaunti doon sa presidente. So considering the fact that it's going to be a numbers game, definitely all the 3 impeachment complaints filed by Attorney Andre De Jesus, the Makabayan Bloc of Teddy Casino, and the group of Mike Defensor, all of them will fail. Alam naman nila to na mag-fail to. Unang-unan, may nag-file na nung isang araw, January 19, si Attorney Andre De Jesus. Now, sumunod yung Makabayan Bloc. Kung naiintindihan mo naman ang procedure, alam mo naman na definitely kung i-file mo yung pangalawa mo at yung nauna ilang araw na ahead in filing the impeachment complaint, ang dali-dali niyan na-endorse na sa plenaryo. Kung pagka-file mo bukas, pare-refer ko na sa Committee on Justice, then you are already legally blocked. Tapos ang laban. And you need to wait for another 12 months not to file it again because there is the 1-year bar rule. Okay? Kaya nag-aagawan sa unahan yan. No? Because the 1-year rule provides that no impeachment complaint can be filed more than once within the period of 12 months. Okay? So, yung second, third, walang aasahan yan. Yung first, since nakita natin, hindi sufficient in form and substance, wala ngang ebidensya base lang sa news reports. So, definitely, it will also be dismissed. So, therefore, ang ginawa lang dito ng opposition, ng Makabayan Bloc, and those belonging to the group of politicians identified with the former administration, definitely they are only aiming for media mileage. At syempre, malapit na din ang eleksyon kung sino yung nangunguna dyan. Definitely, may mga ambisyon yan, either to run for congressman or run for the Senate. Nag-ano lang yan, kasi libreng advertisement yan libreng campaign yan Biruin mo kung maya't maya, makikita ka sa telebisyon, sa radyo, sa social media, nagsampa na reklamo, puputok yung pangalan mo. Pag pumutok yung pangalan mo, maya't maya i-interview ka sa radyo, sa telebisyon, sa social media. Expose ka masyado ngayon. And then yung recall ng pangalan mo ay medyo lumalakas ang anod niyan sa himpapawid. At definitely, at least kahit paano, it would work to your advantage, although you are working against the president or working for the removal of the president. But if talagang ambisyon mo tumakbo sa politika, kesyo alam mo naman na walang mangyayari, definitely alam nila na walang mangyayari. Ang tatandaan niya sa politika, ang gagawin lang niya talaga political media mileage. And that is the main reason for that. Although they know sa unang pa lang, sa umpisa pa lang, they know that these impeachment complaints will fail. Okay? So hanggang dito na lamang po. Sana po may natutunan kayo kasi we have discussed the procedure in filing the impeachment complaint and why these 3 impeachment complaints will fail in the House of Representatives in accordance with the 1-year bar rule and dun sa procedure and dun sa sufficiency in form and substance. Hanggang dito na lamang po. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your